Marap na po si Tambaluslos diyan sa ICI na yan na tingin ko naman inutil, no? Inutil yan dahil alam naman natin na yan ay palamuti lang ni Marcos Jr. para sabihin na meron talaga akong ginagawa dyan sa issue ng korupsyon. Pero sa totoo lang, wala na makapangyarihan yan. Wala yung power to subpoena, walang kahit ano. So, wala. Ano lang yan, sisipot lang yung mga tao dyan. Kunwari nagkaroon investigasyon, tapos hindi naka-broadcast, so hindi natin alam kung ano mga sinasabi ng mga pinapatawag nila. So in the end, yan, lumalabas na ang magiging finding. Wala pa silang nahahanap na taong gobyerno na po pwedeng makasuhan. No? So yan na po ang kumbaga preview ng mangyayari dyan sa ICI na yan. Pero nakakaintriga, sumipot si Tambaluslos. May daladalang abogado galing dun sa The Firm. At alam niyo naman, matinik naman yan The Firm na yan. Isa sa pinakamalaki at isa sa pinaka-influential na law firm dito sa ating bayan. No? At obviously, kumuha na ng abogado to si Tambaluslos at naghahanda na sa isang legal battle dahil alam niya marami siyang kasong harapin. At lumutang ang pagiging state witness ni Tambaluslos. Ibig sabihin, siya ay willing na magsalita kapalit ng hindi siya mapaparusahan. Now, syempre maraming mga, hindi ata po pwede yan na nakinabang ka na husto sa pangungurako tapos ngayon ikaw ay walang kaparusahan. Well, hinay-hinay muna tayo. No? Una, pag-aralan muna natin, pag-usapan natin, ano ba ang sinasabi ng batas para maging state witness. Okay, yung pagiging state witness po, ito mga requirement. No? Kinakailangan po, wala ng ibang direktang ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala ng isang akusado at dahil nga dito sa mga flood control projects to, tungkol dito sa plunder na may kinalaman sa pangungurakot ng pondo para sa flood control at sa mga infrastructure. Tapos yung testimonya ng witness, si Tambaluslos, kung gusto niya mag-state witness, ay po pwede makorroborate. Okay? Pangatlo, pang-apat, yung accused does not appear to be the most guilty. Ha? So yan ang pinakamahirap na dapat na malusutan ni Tambaluslos. At pang-lima, hindi pa nako-convict yung akusado sa kahit anong krimen involving moral turpitude. So, isa-isahin natin. Okay? Now, depende kasi, mga kababayan, kung ano ang teorya. Kung ang sasabihin ni Tambaluslos, siya ay sumunod lang sa utos ng Marcos Jr. na mangurakot sa pamamagitan ng mga flood control projects. At kung talagang mapapatunayan yung ganyang utos sa kanya, well, posible na siya ay makapasok as a state witness.